kung walang birthday. Pag pinanganak ka, may Okay. birthday ka. Good morning to everyone, no? Ayan, Good morning Good morning to all believers. to all the Yan. Yan, andito kami sa kila Brother Joseph. Andito yung mga ano si unang pangalan si ano? Altia, Sister Altia. Sino pa tong isa? Edlin po. Si Edlin. Sister Edlin, tsaka si Avian po. Sister Ibian, Ito may pangalan, sasabihin. Trina po. ha? Tina, Trina. Trina, Sister Trina, ikaw. Angela po. Sister Angela. Okay. nandito kami sa harap ni Yahweh. Yan. Kaya magandang umaga sa buong Tagalakdok Umiray. Nandito po kami. Oh, tuloy bro. Halika. Lapdok Umiray chapter. Oh, sige. Uka ka lang. Si ano Okay. si... Ano, yan? Kami po ay magdi-discuss ng ito yung mga assignment ng mga bata, no? Maluga tong... Na dito po sa introductory study the Bible. So, ibig sabihin, yan ang binabasa natin, ha? Okay, basa nga uli. Anong nakasulat sa inyong sinulat para maunawaan ng inyong mga magulang, maunawaan nila? Dito po. Oo. Ayan yan, YHWH, YHWH. Eternal God Almighty. God Almighty. Yega, Introductory Introductory. Study the Bible. The Bible. Okay, hanggang dyan muna, i-discuss po natin. Anong ibig sabihin ng Yega? Ang ibig sabihin ng Yega, yung Y ay Yahweh. Ha? Yung E, Eternal. Internal. Yung J, God. God. Yung A, Almighty. Yan ang ibig sabihin ng Yega. Yan, Almighty. Pag tinanong kayo, kahit sino, kahit pastor, kahit nanay nyo, tatay nyo, kahit sinong tao, ang Yega Ministry, kamo, doon yan sa Lapdok, Yega Ministry, or kaya, ayun o, Yawin yan Believers. Yan. Yawin yan Believers. Yan. Anong ibig sabihin ng Yawin yan Believers? Mananampalataya kay Yahweh. Exodus chapter 3 Chapter 3. verse 13, 13. 14, 14. 15. Yan po ang ituturo nyo sa mga bata, sa lahat ng tao sa buong mundo, para makilala nila ang tunay na pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo, ancient Hebreo name. That is the divine holy name of Yahweh Yahuwah, Most High forever. Ibig sabihin, siya yung Diyos ng kataas-taasan magpakailanman. Okay? Masasaya itong mga batang ito eh. Okay. Didiscuss po natin. Ano una nakasulat dito sa left side? Biblia. Bible. Ang Biblia. Hindi yata pinapakita yung tinuturo sa inyo eh. Bible. Ayan o, nakalive po ito mo. Oh. Nakalive kayo. Naka-live tayo ha. Okay lang 'yon kasi masaya itong mga bata. Okay, Bible. B-I-B-L-E. Bible. 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 Ano kasunod? Study. Study. Ano ibig sabihin ng Bible study? Ano? Tawa kasi Pag-aaral. natawa. Pag-aaral. Ang Bible, Biblia. Bible. Ang study, pag-aaral. Ang ibig sabihin dyan, aralin daw natin ang Biblia. Okay, Bible study. Anong kasunod? God. God. Oh, huwag nang tumawa. God. 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 Who is God? Sino yung Diyos? Ang God, hindi naman pangalan kasi ng Diyos yan. Ano lang yan? Attribute. Kumbaga title, titulo, na papunta doon. So, ang Diyos, God, ang pangalan niya is Yahweh. Yahweh. Ayon sa Exodus 3:15. Ayan. Yung nakalagay sa ibaba is prayer. Anong gagawin?
pagkatapos ng Bible study, Bible study, pag-aaral, tapos panalangin, prayer. Ano yung kasunod? Witness. Witness. Ano ibig sabihin ng witness? Tigo. Testigo. O kaya patunay. Kayong 4, kayong 5, patunay kayo na kayo ay naglilingkod kay Yahweh. Testigo or witness. Ngayon, witness. Ano yung nasa baba? Fellowship. 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 Ayan. Makikipag-fellowship. Anong ibig sabihin ng fellowship? English yun. Ano ibig sabihin ng fellowship? Makikipag-usap. Ano ba? Katulad dito, nag-usap-usap tayo. Ang tawag nito is Tanungan. fellowship. Kasi pag hindi ka nakipag-usap doon, wala kang magiging kakilala. Wala kang magiging kaibigan at wala kang madadala sa harap ni Yahweh. O kahit tatay mo, nanay mo, i-fellowship mo, kausapin mo. O, una, friendship, fellowship, and relationship. Ulit. Anong una? Friendship, fellowship, relationship. Ano ibig sabihin ng friendship? Kaibigan. Makipagkaibigan ka. Yan. Ano ibig sabihin ng fellowship? Makipag-usap ka. Una, kaibigan mo na. Makipag-usap ka. Ano yung relationship? Pag maganda yung pagkakaibigan nyo, magkakaroon na kayo ng relasyon. Relationship. Relasyon. Kaya, may relasyon na kayo bilang magkaibigan. Okay? Hindi relasyon na mag-asawa. Kasi hindi pa yan nahahantong doon. Maliit pa. Itatlo muna, friendship, fellowship, and relationship. Ngayon, makikipagrelasyon muna kayo kay Yahweh. Bago kayo magkipagrelasyon sa mga boyfriend, girlfriend, kay Yahweh muna. At saka maliliit pa kayo, hindi pa pwede yun. Dapat magkikipag-boyfriend kayo, girlfriend, mga 18 ba sa babae? 18. Ang dibo. Diba? Ang dibo. Ang dibo ng babae is 18 o 16? 18 po. 18. O, pagkatapos magdibo, saka ka lang tatanggap ng boyfriend, girlfriend o friendship. Habang nag-aaral kayo, magpatuloy po kayo sa inyong pag-aaral hanggat makarating kayo kasi ang pag-aaral ninyo ay para makatulong sa buhay, Yan. sa kahirapan ng magulang. Ngayon, ang pinakamahalaga, itong ating ginagawa, magsasama-sama tayo sa bayan ni Yahweh. Yan. Okay? Kahit magpamilya kayo, kahit hindi kayo magpamilya, pag lumaki na kayo, Pati ikaw, kita dapat rin dyan. magkakasama tayo Yan. sa bayan ni Yahweh. Okay? Naka-live po tayo. Amen. Itong pagiging Yahweh ng believers, live itong pamumuhay natin na hindi po ito fake, hindi po ito pakitang tao lang. Hindi ito Mamumuhay tayo, nahaharap tayo sa buong mundo ng may mukha kang ihaharap. Kaya kung, amen po ba? Amen? O, palakpakan natin si Yahweh kung amen. Okay. Ngayon, hindi kayo dapat mahiya kapag si Yahweh ang Diyos mo. Mahiya ka kung hindi mo alam ang tunay na Diyos. Ano mo, ang Diyos nila, si Allah, si Jehovah, si Moroni, si Neptali, si Iter, si Alma, kung sino-sino mga Diyos nila, hindi nila alam yon. Kaya ipapaalam natin yung totoong Diyos sa wikang Hebreo. Walang masasaktan dito. Kasi to enter the kingdom of God, how can you enter? Pagpasok sa kaharian ng langit, paano kayo papasok? Sige nga. How can you enter the kingdom? Paano kayo papasok dun sa kaharian ni Yahweh? Doon. Itinuturo ko yung pangalan ng Diyos. Yung pagpasok doon, paano? Sige, sagot. Magpapakabait, ano pa? Tulong sa pamilya. Tutulong sa magulang, ano pa? Makikinig sa salita ng Diyos, ano pa? Sundin ang lahat ng sa Sundin ang lahat ng kautosan ni Yahweh, ano pa? Marami. Lahat yun nakapaloob dito. Tulungan ang ibang tao, mahalin ang ibang tao. Di ba? Ibigin ang Diyos ng buong puso. O sabihin nyo, ibigin ang Diyos, ibigin ang Diyos, si Yahweh, si Yahweh, ng buong puso, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. buong kaluluwa. Pangalawa, ibigin ang iyong kapwa, Ibigin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. gaya ng iyong sarili. Yan yung utos ni Yahweh.
Kapag hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo maiibig ang iyong kapwa. Di ba? Iibigin lang nila yung kanilang sarili. Makasarili. Okay? So, ibig sabihin dito, Bible study. Nag-aaral tayo sa Biblia. Ngayon, prayer. Manalangin tayo. Okay, yumuko ang lahat. Ako, lahat. Sige, yumuko ang lahat. Sumabay kayo. Amang Diyos, Amang Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Jacob, Diyos ng Panginoong Kristo, Diyos ng Panginoon Kristo, Diyos namin, Diyos namin, magpakailanman. magpakailan. Ama, narito kami Ama, narito kami sa iyong harapan sa iyong harapan upang luwalhatiin ka, upang luwalhatiin dakilain ang iyong pangalan. iyong pangalan. At kami ay mabless, matuto sa pag-aaral Pag-aaral ng introductory ng introductory study the Bible. study Bible, Maunawaan po namin ang iyong mga panukala. Maraming salamat sa pag-aaral na ito. Pinahintulutan mo kami. Buksan mo ang kalangitan, ang durungawan, upang matanggap namin ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Messiah. Amen. Amen. O, palakpakan natin siya. Okay? Okay, sabi riyan, Bible study, prayer, nanalangin na tayo. Witness. Ano ibig sabihin ng witness? Ang witness ay testigo or patunay. Ha? Ngayon, dito sa naka-picture sa loob, ano yung itim na yan na? Ha? Ilagay nyo dyan sa gitna. Anong nakalagay? Iyan, silya yan, chair, silya, upuan. Ha? Itong bilog, ang simbolo niyan, puso. Yung puso mo. Puso natin. Ha? Silya yan. Ngayon, anong nakalagay dyan? Tatandaan nyo. L. Yung ano. Ha? Sino ang nakaupo dyan? Yahweh. Hindi. Ay, si Hindi pa nila kilala si Yahweh. Sinong nakaupo doon? Jesus. Sa puso. Di ba? Si Jesus ang kilala. Ah. O si Lord. Si Baal. Diyos-Diyosan. Diyosan. Santo. Di ba? Ribulto. Ribulto. Di ba? Yan ang kilala nyo. Oh, yan. Ha? Sinong mayroong Diyos-Diyosan sa bahay? Yung ribulto. Kayo mayroon. Ano po yun? Ribulto. Na maliit, malaki. Yung mga Diyos-Diyosan na mga kahoy. Ano? Yung mga para pong puno sila. Oh, pang tao-tao. Yung kapag gumano ka po si Papa Jesus po, kapag si Mama Mary. Opo, ganun din po. Ganon. Ay, hindi po. Amin po ay, ano po, ay, di ba Santo. po? Santo. Mga santo. Di ba? Nadinuring na mukha. O yan. Di, ibig sabihin, ang witness, yan. Ayan. Ngayon, ano naman tong itim na nasa gitna? Ha, ito puso ha, usapan puso. Ibig sabihin nung hindi pa nyo kilala si Yahweh, ang nakaupo dyan sa mga puso ninyo is Si Jesus. si Jesus o kaya si Baal o kaya Diyos-Diyosan. Yan ang nandun. Ngayon, ano tong itim na nandyan? Mga kasalanan niya na nagawa ng hindi pa kilala ang Diyos. May malaking kasalanan, yung malaking tuldok, malaking kasalanan yung nagawa. Oh, yung maliit na kasalanan, yung maliit man, ilang kasalanan ang nasa loob? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14. Ang dami. 14 ang kasalanan nagawa. Ibig sabihin, marami ang nagawa mo kasalanan. Oo. Kaya yun ang itinalak Yan. yan. Okay. Kung si Jesus ang nakaupo, hindi si Jesus. Kung si Baal ang nakaupo, ha? Hindi para sa name L. Alam mo kung sino yung L? Nakaupo doon? L. Di ba L ba nakalagay dyan sa inyo? L. Ibig sabihin si L, si Lucifer. Oh, sino si Lucifer? Si Satanas. Si Satanas. Kasi sumusunod kayo sa utos ni Satanas. Sa buong Yung mga pumupunta po kay Satanas ay pinapahirapan. Oh, di ba? Ay, ngayon, wag mo na yan ikwento dahil mag-aaral tayo ngayon ng para makalaya kayo sa kuko
Ni Lucifer. Ngayon, yung kasalanan na yon, maintindihan nyo, kung 14 ang kasalanan na nagawa ninyo, ilan nagawa mo mula nung maliit ka? May 14 ba o ilan ba? Anong kasalanan? Tika nga pala. Anong kasalanan na nagagawa ninyo ngayon? Sa 10 years kayo. Ilan taon ka na? Sa isang taon, isang kasalanan ba ang nagawa nyo? Nung maliit ka pa, wala pang kasalanan yon. Oo. Yung 3 years, 5 years, wala pang kasalanan yata yun. Yung siguro 6, 7, 8, 9, 10. Pataas. O pataas, doon nagkakagawa ang kasalanan ng bata. Magit 20? Okay? Sa tingin nyo, ilang kasalanan nagawa mo? Ikaw. Kanya-kanya. Ilan sa'yo sa tingin mo? Marami daw po. Yung nagnakaw ka ng pera, nagnakaw ka ng kung ano dyan, Oo. ng sinungaling, kumuha ng pera sa wallet ng tatay. Ng nanay. O, ilan sa tingin nyo? Ayun. Tapos makikialam ka dun Tayo sa ay sa ano, pera ng yung nanay mo. Yun yung sinasabi ni Pastor na Mukha sa mukha. magnanakaw. Bularan. Parang ninanakaw natin yung kasi nangupit tayo eh. Oo. Yun. Di ba gumawa ko niyan? Kung hindi naman, Magnanakaw. okay lang. Kayong nakakaalam niyan. Oo. Kasi magsiseminar tayo sa huli about cleansing of the heart. Oo. Paano Lilinisin lilinisin ng yung puso? Ayan o. Ha? Si Lucifer ang nakaupo. Oo. Nasa labas si... Hindi wala man dito si Lucifer. Ha? Sulitan nandito. Uy. Lucifer. Nasa labas si Jesus. Ayan. Nasa labas. Nagbabantay. Nasa labas ng puso. Di ba? Ang nasa puso is kasalanan. Ngayon na makikilala nyo si Jesus na ang nakilalang ginawang Diyos. Oo. Ang Diyos ni Jesus is si Yahweh. Paano yun? Oo. Totoo po bang pag po nagawa po ng tama ay ang nasa puso po natin ay si Jesus. Tapos pag daw po nagawa ng mali ang nasa puso daw po natin ay si Lucifer. Satanas. Oh, Kaya totoo nga- yun. Oh, kaya nga ganito. Sino si Kaya huwag Jesus? tayong nagawa ng Ha? masama. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Son of God. Sabihin nyo, Son of God. Son of God. O sino yung God? Yung Son o yung God? Ha? Sino ang God? Oh. Yung Son o yung God? Sino ang God doon? Yung Son, si Kristo o ang Diyos? Diyos. Sino ang Diyos? Doon. Si Kristo o ang Ama? God. Oh. nalilito sila eh. Nililito nyo kasi. Ang ama. Hindi, nililinaw natin kasi mga batang ito. Yun, tandaan nyo ha. Di ba? Ang ama. Nakalagay doon, Son of Ang anak, God. si Jesus. Anong ibig sabihin? God. Di ba Son yung of Anak anak. ng Diyos. Kung si Kristo, anak ng Diyos, sino ang Diyos? Si Yahweh. Si Yahweh. Di ba? Ang Ama. Ang ama. Ang amang Yahweh. Bakit si Jesus ang kinilala niyong Diyos? Oh. Dahil yung po ang turo sa kanila. Yun. Yun, di Ibig ba? sabihin, Yun ang naririnig. wala pang nagturo. Wala pang nagturo. Kaya hindi nila alam. Mayroon. Ngayon, ay ito na yun. Ngayon, Oh, ito na. ang Diyos ni Kristo ay ang Ama. Si Yahweh na. Ha? Hindi naman pwede si Kristo maging Yahweh. Ang Yahweh pwede maging Kristo. Ibang pangalan ni Kristo, ibang pangalan ni Yahweh. Saan mababasa sa Biblia? 1 John 5:7 May bisita yung and ibon. Ay, boy. 8. Di ba? Kumuhuni yun. Sabihin nyo, 1 John 5, First John 5. Mabait naman yung 4 John bata. 7 7 and 8. and 8. O yan, doon mababasa sa Aming John. unang Juan. Okay. Unang Juan. Ngayon, witness. Ibig sabihin, ang testigo sa mga puso ng tao habang hindi pa kilalang tunay niya Diyos ay kasalanan. Kasalanan. Paano maaalis ang kasalanan ng tao? Ang gagawin, Ayan. makikipag ano? Fellowship. Makikipag-fellowship. Ito na ngayon, nakikipag-fellowship na kayo dito. Kaya pinahintulutan kayo ni Yahweh pumunta dito para makipag-fellowship. Yahweh. Ha? Yung mga bata na ayaw naman sumama sa inyo, huwag nyo lang pipilitin. Hayaan mo sila kasi ang pupuntahan natin kaligtasan, hindi kasamaan. Okay? Kung ayaw nila sa kabutihan, edi doon sila sa kadiliman. O, yun na yun. Yun na yun. Ano yung tumanggap siya? Yung tumanggap, yung sumunod, yung makinig, Mayroong pag-asa. maliliwanagan po yun. Okay? Fellowship. Ano naman itong nakalagay, o di ba? Nung makipag-fellowship kayo, sino nang nakaupo doon? Ha? Ha? Bakit? Si Jesus na. Di ba? Si Messiah na. Bisaya Ha? team.
nakalagay dyan J kasi Jesus ang alam. Hmm. Pero M na, Misaya, Mesiyas. GM na yan, di ba? Nakaupo na dyan sa puso. Wala na yung kasalanan. Ilan yung itong ibig sabihin nito, mabubuhay sa puso ninyo ito. Ilan yung binhi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo. 8 binhi. Oh. Ibig sabihin, paano ihahambing yung inyong kaalaman? Oh, sige, ka muna. Doon. Hihiin mo na kayo. Ay, Saka natin itutuloy. Baka ano na lumabas na yan dyan sa ano. Nababasa eh. Natulog kasi dyan. Pinapagpag yung ano eh. Ayun, Poryensiyaw. Ito, ang lakas ng hangin oh. Oh. Eh, nagpupuri siya eh. Hanginin yung ulan na yan doon. Eh, Taboy. taboy. Pangyari niya. Doon din na tayo dinadaanan. Nandun lang ulan no. Doon sa gilid. Tingnan mo. Nakapulo tayo dito. Praise God. Nasa yung kausap ng mga bata. Ano to? No, hindi. Kasi itong mga batang ito, magandang pag naturuan sila. Tuloy-tuloy na. Ang mga bata kasi madaling matandaan yan. Daling O, magmemorya. hanggang sa lumaki sila, may gabay na kayo, may patnubay kayo. Ha? sabi po ni Ate Buding ay isasama daw po niya ako doon sa ganito, yung sa ganito po. Saan? Sa ano daw po, sa Buding. ano po, Oh. ano po yun. Anong kwan niya? Saan? Isasama daw po Doon sa mga church na ibang church? yung ano? sa ganito din po. Oo nga, church Fellowship. nga yun, fellowship. Kaya nga, kung sasama kayo sa ibang fellowship, mabuti kung ang itinuturo si Yahweh din. Hindi, Oo nga, ganun hindi naman si Ganun Yahweh din. ang itinuturo doon. Saan fellowship? Sa ano daw po, sa Dito sa atin o doon sa iba? dito po. Ah, dito sa atin. Oo yun, pwede dito sumama. Kasi pag dito ka mo kay Yahweh, ang maituturo dito ay batas ni Yahweh. Yan ang maituturo natin. Pwede yan sila sumama kahit sila may edad na. Oo, kaya nga kahit nanay, Kami po tatay. nila mama isasama daw po sa Isama nyo dito. Kung bukas, di ba? Sabat bukas. Kung makakasama yung mga nanay nyo dito, ate nyo, isama nyo. may pasok po doon tatlo. Ay, yung walang pasok. Oh. Ako po. Ikaw walang pasok. O, yung walang pasok, magsama ka dito nang wala ring pasok. Yung may mga pasok, okay lang, pumasok kayo. Bakit wala kang pasok? May pupuntahan daw po sila Mama Karen. Ah, kaya Karin. pala, okay. Karin, Tina. Okay. Alam nyo ang ibig sabihin nitong drawing, balik tayo. Hawakan nyo yung ano nyo. Yung mga ano ninyo, hawakan nyo. Nano? Para maintindihan nyo. Kasi pag itinanong, ano yung mga bilog na yan na parang nabubuhay? Oh. May buntot. Ay, hilo. Nahihilo? O yan siya. Alam niyo siya. Okay. Ang sabi diyan, itong nabubuhay na ito, saan nyo makikita na kapag nakipag-fellowship ka, nabubuhay yung salita ng Diyos dito sa puso. Okay, maka na muna dito. Yan, attendance. Ang ibig sabihin niyan, nakikita nyo yung ano? Pangalan mo lang sa ano, apelido. Nakita nyo yung sa tubig, sa sapa? Sinong nakakita ng sapa doon sa itim na gumagalaw-galaw? Yung ulo-ulo. Anak ng palaka. Itlog ng palaka sa sapa. Hindi, ito yan. Di ba yung palaka, pag nangitlog sa sapa, maliliit? Ay, opo, pinag-aaral O, di ba? Maliliit yan. Okay. Na inaambon. Ngayon, ibig sabihin, nagiging ito, may buntot muna yan, maliit pa. Nakikita nyo sa tubig. Pag lumaki yan, Hindi basta ano palaka lang, na yan. malinaw lang siya. Ang ibig sabihin doon, pag nagba-Bible study, pag nakikipag-fellowship ka, ay nabubuhay sa puso natin. Bakit? Ano yan? Naambon na naman eh. O yun oh. Baka tumuloy yan. Pasok ulit. Pasok tayo ulit.
Ang dumi-dumi naman. Pasok uli. Oo. Doon tayo sa loob. Dali niyo ulit yung bangko niyo ah. Uy, yung ano? Naulan, naulan. Kanang bangko ko. Yan bro. Naulan, naulan. Hindi, pasok na. Wala pa tayong magandang ano. Sige, sige. Gagawa tayo ng kubo doon na ano. Sino nagkuha ng ballpen? Nandun. Nakuha na po. Nasaan ang ballpen? Dito po. Doon. Diyan. Ika, tanggalin mo to. Ito. Ito po. Uwi tayo. Doon. At yung ballpen po. Oh, ballpen. Ano ballpen ba yan? Sa'yo? Kanino yan? Sige, tuloy. Para maintindihan. So, alam nyo na, itong ano, yung, pag ito'y nabuhay, ang salita ng Diyos nabubuhay sa puso. No? Ayan, pakinggan niyo yan. Yung kasalanan nawawala. Ngayon, ano yung nasa gitna? Obedience, pagsunod. Ano ibig sabihin ng obedience? Pagsunod. Susunod na, katulad ngayon, sumusunod na tayo sa pinapagawa ni Yahweh, sa utos ng Diyos. Bata, matanda, lalaki, babae, sumusunod tayong lahat. Ha? Lahat ng mga Hudyo, Griego, dapat sumunod nga. Ang problema, hindi sila sumunod. Nagkaroon sila ng sarili nilang desisyon. Yan. So, ibig sabihin, ayun o, papalaki na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Natatandaan niyo ba? Oh, ayan o. Yung sa gitna. Yung, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, di ba? Lumaki na. Matahilo ka. Obedience. Siguro kita. Ha? Tingnan mo. Ako na kahapon. Oh. Sakit ko ng ganito ko. Oh. Ay nakita ko yung tatay ni Roderick dyan sa tindahan. Oh. Pinati ako. Pagdating ko dito ba? Oh. Sakit ko na to. Ito. Pagdating ni Ate Lita mo dito, hinilot ako. Tapos ginawa yung hatiyan sa tenga. Nawala. Saglit lang. Oh, bakit maano siya? Ayun. Baka na ano. Na ano siyang ano? Ano lang yan, distraction lang yan sa Sige tuloy. Pakinggan nyo. nahilo ka? Oh. Pangyarihan ni Yahweh. Biyok yun is. Mahilo daw. Lumayas ka masamang espiritu sa pangalan ni Isaiah. Okay? Obedience, pagsunod. Ito na yan, di ba? Unti-unti na tayong sumusunod. Ngayon, ano yung una? Bible study. Anong sabi? Basa. Awit. Sa baba. Awit 119, Basahin niyo dyan. Awit 119, verse 9 to 16. verse 9 to 16. Chapter 9, verse 9. Anong sabi? Paano makapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao Sa kanyang kabataan, sa magitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? oh. Kautusan, 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaan sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ano yung sinasabi rito sa verse 9? Paano daw mapapanatiling malinis ang buhay ng sinumang tao? Ha? Sa kanyang kabataan. Paano mapapanatiling malinis? Anong sagot? Oh, sagot.
Paano mapanatiling malinis ang buhay? Yung sa inyo, yung galing sa puso, Oo. sagot kayo. Magtapon sa tamang basurahan. Magtapon sa tamang basuran. Alin ang itatapon? Buhay ng tao? Lilinisin? Itatapon mo sa basurahan? Ha? Ano kayo, magsabi kayo. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautosan. Andyan na nga yung sagot eh. Ayan ang sagot, oh. Oh, paano mapapanatiling malinis ang buhay ng sinumang tao sa kanyang kabataan? Oh, tanong yan, di ba? Ang sagot, sa pamamagitan, ayun oh, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautosan. Iyan ang sagot doon sa tanong. Kaya doon sa school ninyo, pag nagtanong si ma'am, di ba, basahin muna, iaaral muna, passage, di ba? Passage. Wala sa munsian, Pagkatapos ituro yung passage, itatanong na ni ma'am yun. Ang sagot nandoon lang din yun. Okay? Kaya iintindihin nyo yung pag-aaral. Okay? O, 10. Paano susundin ng tao ang kautosan ng Diyos? Sabi rito, 10. Anong sabi? Buong puso. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. O, ngayon, period, di ba? Period. Buong puso ba talaga ninyong gustong maglingkod? Ha? Buong puso ba kayo maglilingkod kay Yahweh? Bulpin yata natin yan ah. Okay? May bulpin kayo. Oh. Kaya sabi rito, huwag mo akong hahayaan sa utos mo ay sumuway. Yan. Ibig sabihin, nananalangin tayo na huwag tayong hayaan ng Diyos na sumuway sa kanyang utos. O 11, ang banal mong kautusan Banal mong kautusan, sa puso ko puso ko iingatan. Tingnan nyo ha. Saan iingatan ang banal na kautusan ng Diyos? Sa puso, hindi sa nguso. Ano? Yung iba sa nguso lang eh. Sa puso ng bawat isa sa atin. Yun yun. Pero pag sa puso Galing natin, ni Pastor Joseph ah. ibig sabihin pag sa puso Painumin mo ng tubig to. Painumin mo ng tubig. Kaya nga pala eh. O, sa puso ko iingatan upang hindi magkasala. Yun. Ah, di ba? Kasunod. 11, basa. Ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Inom ka muna tubig. Eh, pa nahinat, ikaw pa naman leader. Oo. Para very good. Oh, tingin na babasa. Ay, tinamaan. Binasa Hindi ka lang na niya. yan, hindi ka lang yan. Hindi yan. Maano naman ito eh, na Ito, ang babait ng mga dalaga ko. Malayo pa lang sila. Nakangiti na sa akin. Galing. Sabi, Nakakaalis ng stress ano, tapos di ba? sabi doon sa tindahan. Oh. Sabi pa ba na? Oh. Nakangiti sila. Corin. Lumapit agad yun sa akin ha. Hindi tatanong kayo, anong ibig sabihin niya? Basahin niyo po. Kami may Yung konting alam na maintindihan dito. ninyo dyan. Oo. Yung sasabihin ninyo. Ayan. So, ito na ha. Ito yung Bible study. Yung Bible study natin ninyo, kung halimbawa ituro nyo sa iba, ganito rin ang ituturo nyo. I-discuss nyo. Ang tawag nito ngayon, discussion. I-discuss sa inyo para maintindihan nyo. Kasi pag hindi nyo naintindihan, hindi nyo rin maituro sa iba. Okay? ilang po. Oh, sige. Kanina hindi kaya ito umihi. Okay, nakaisa na. 2, 4, ilan to? 5. Matagal ano? Ganyan talaga, nag-aaral pa eh. Oh. Ha? Ay yung huusok pala eh. Kaya mo, yung kasi ulan eh, paano-ano. Turbo eh. Hinangin na ni Yahweh papunta doon. Ano, wala nang ulan? Wala na? O, labas na naman tayo? Talagay ko. Oo, maganda kasi doon eh. Pero wala naman ang usap. Tapos na eh. Mag-ano na eh. Lapit ng Labas mo. lapit ng magwakasyon. Ay, ginagapos ko yung ulan na yan sa pangalan ni Yahweh. Doon ako doon sa pwesto. Dito ako
I-rebuke lang. Buka dito. Okay. Sa prayer na. Nasa prayer na tayo. Awit Awit 25. 25, chapter 25, Chapter 25. verse 4 to 7. Verse 4 47. hanggang 7. Ano sabi? Basa. Turo mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban Ay at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapon, ikaw ang inaasahan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong wagas ay walang katapusan. Ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Okay? Kung maaari lang, memorihin nyo yan. Ha? Anong sabi ng awit? Pag kinalimutan mo siya, Ito yung prayer, ito yung panalangin. Ha? Di ba? Ito yung panalangin natin. Ha? Okay? Dilinaw ka? Ano? Bakit? Masama ang pakiramdam siguro talaga ito. Nung umalis ka doon sa inyo? Hindi pa po yan. Ha? Hindi pa po nasa kacang. Distraction lang yan ng ano. Okay. Ipag-pray natin. Itaas nyo yung ano, itaas yung kamay nyo. Pag-pray muna natin. Kanan? Itaas mo yung ano, kanan kamay. Kanan, kanan. Itaas mo yung dalawang kamay mo ano. Baka naman nausog diyan. Ah. Dalawang kamay mo. Di kaya. Isa lang sa atin. Baka nausog. Amang Yahweh, Diyos ng kalangitan, narito kami Ama upang itulog sa iyo ang anumang ori ng karamdaman ay pinapalang ko ng bisa sa Kapanginoong Yahuwah sa pangalan ni Misaya. Ang sakit ng ulo o kaya ano pa mga distraction ito ng kadiliman ay pinawalan ko ng bisa sa pangalan mo, Yahweh Elohim. Masamang espiritu, lumabas ka sa katawan ng batang ito sa oras na ito, sapagkat wala kang kapangyarihan. I rebuke you, resist you, I drive you right now and never come back in almighty name of Yahuwah. Yahweh God most high, discovered. Maraming salamat, Ama. Purihin ka sa kapangyarihan ni Yahweh Elohim ng Israel. Ama, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig kapangyarihan. Patuloy mong ipakikita sa aming kalagitnaan upang ang mga sakit at karamdaman, mga distraction, deception ay maitaboy sa impyerno. I rebuke you, I resist you in the power of my God, Yahweh in heaven. Wala kang kapangyarihan. Doon ka sa impyerno sapagkat wala kang kapangyarihan. Dito sa mga pagtitipon, pinawalan ka namin ng bisa sa kapangyarihan ni Yahuwah sa pangalan ni Misaya. Wala tayo magsabi ng amen. Amen. Palakpakan natin si Yahweh. Open. Yan. Ano? Kagat-gagat lang. Kagat ng lamok. Ibang kagat na lang dyan. Ganyan yun. May kagat na lang. Dami lang mo kasi. Ang dami kong ganyan. Baka Pula. nadinggi ka na. Saan ba kayo umihi doon sa likod? Hindi po. Hindi po. Doon po yung sabay na tulog. Doon sa bahay niya. Malamok pa naman po. Okay, okay. Sige na. Pangatlo, witness. Ayun witness. Witness. Ang prayer, ito Awit 25, 4 to 7. Witness. Ano sabi ng witness? Roma 3, 23. 23. Ano sinasabi ng Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay Nagkasala. at walang sinamang Nakaabot sa kalawalhatian. ng Diyos. O, di ba? Lahat ay nagkasala, lahat. Lahat, walang hindi. Walang hindi nagkasala. Kaya dapat lumapit sa Diyos, dapat humingi ng tawad sa Diyos, dapat maglingkod sa Diyos, dapat sumunod sa batas ni Yahweh.
Ng Diyos. Okay? Para mapawi yung nagawang kasalanan. Ano? Pero ako maraming kasalanan. Oh, 1 John 1:9. Anong sabi sa 1 John 1:9? Unang Juan. Ito, kaya na. Diyan, unang Juan. Iyan ang babasahin na sa Biblia. Unang Juan. Dito. Dito ba yun? Salita ng buhay. Ang Salita ng buhay. Hindi dito. Diyan, May ganito ka. 1, Obedient. 9. May obedient. 9. Ayun o. Ka. 1 John 1:9. Ano sabi? 9. Unang Juan 1:9. 1:9, di ba? 1:9. Isang verse lang yan. Ano sabi rito? Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, Iglin. patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito 9. at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Biblia na to ha. Wala yan dyan, nakasulat. Wala. So babasahin nyo ito. Ayan o, 1 John 1:9. No? Ayan. Unang Juan. Sa Biblia yan. Wala nga yan Wala dyan. dyan. Kaya ayun o. Ito lang, ang mayroon lang dito, yung Roma 3:23. Ito, at saka ito, wala yan. Sa Bible na yung babasahin. 9. Yan o. Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, kaya ang mga kasalanan nyo, ipapahayag nyo sa inyong kapwa para patawarin. Di ba? Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaninyo ipapahayag? Ha? Kay Yahweh. Yung mga kasalanan. O, anong Revelation? 2:5. Pahayag 2:5. Dito kanan. Bakit? Ano? Pahayag. 2. Pahayag 2:5. Ito. Alalahanin. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Oh, 'di ba? Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Oh, Hindi ko nasulat obedience. oh, Obedience. isusulat mo yan. Oh, doon na lang sa bahay. Nasusulat ko. Mm-mm. Hindi na po. Kala po ito check ko. Ang gawa. Mamaya pagkatapos. Ako nasusulatin ko. Ano, naintindihan nyo ito? Ako na. Ipagtapat ninyo sa inyong kapwa. Okay? Ating Fellowship. fellowship. O yan. Revelation 3. 18, pahayag 3. Pero muna. Pahayag 3, 18-21. Ka muna kung magbasa. Ito fellowship na. May fellowship na. Pahayag 3. Fellowship na. Sa fellowship na tayo. Ayun, basahin. Basa. Kaya nga, Kaya ipinapayo kong bumili ka bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Oh. 'Di ba? Sabi rito sa 18, Kumpiya ka muna. 3:18. Kaltiya, hiramin mo na yung kaltiya. Oh. Sana tika muna. Ito ba yung kaya nga? Kaya nga,
nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot Takpan ang at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. baran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Kakita. Oh. Hanggang saan yan? May tao daw po di siya sabi. Sabi niya. Saan? Sino sabi? Sabi po niya. Ha? Saan mo nakita? Diyan daw ako sabi. Dito. Lumayas ka sa wala kang kapangyarihan. I-rebuke ko sa pangalan ni Yahuwah. In the name of my God, Yahweh in heaven. Labas sa pangalan ni Yahuwah. I-rebuke yun na power of my God, Yahweh in heaven. Lumayas kayo, wala kayong kapangyarihan. Masamang espiritu, gumugulo sa kapangyarihan ni Yahweh, Elohim ng Israel. Itutok dito mga kamay lahat. Dito. Kanan. Inuutosan ko ngayon din sa kapangyarihan ni Yahweh. Doon kayo sa impyerno sapagkat wala kayong kapangyarihan. Masamang stronghold ng demon sa lugar na ito. Pinawalan ko ng bis at ginagapos sa kapangyarihan ni Yahweh. Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni siya. Orim tumim kodesid ko mikadiskum Yahweh Shalom. In the power of my God, Yahweh in heaven. Amen. Hallelujah. Purihin si Yahweh. Palakpakan natin. Doon yan kanina sa nila, paglabas nyo doon. Paghihig nyo. Doon po kasi kami sa may malaking punong nag-iwi. Oh. Ni Katmon. Ay, Santol. Opo. Doon yun. Kaya lahat yan, stronghold ng demons, patuloy natin tinawala ng bisa sa lugar na ito. Kasi ano yan, ano lang yan, distraction. Kaya pala nag-ano siya. Ngayon yan, ang hysterical eh. Binato niya po. Tinuturo niya sa amin. Saan? Doon po. Binato na. Anong binato? Binato niya po. Nung tinuturo niya. Binato ng Bato. Sinong nagbato? isya. Siya po. Binato mo? Kailan? Kanina po tinuturo. Kanina? Opo. Ano ba yung nakita mo dun? Tao nga daw. Anong itsura? Tapos na kayo? Hindi pa. Kulot. Oh, mag-merienda ng papaya. Ano daw itsura? Wala na yun. Ginapos na natin yun. Kapangyarihan ni Tapon na Yahweh. yun. Yan. Oo, mamaya na. Sige, tuloy. Ah, dito ka. Bakit? Masama lang pakiramdam mo. Na ano? Yung ano nga, nung umano sila, nung umihi doon, Lahat ka? Oo. may ano, Ano ba? distraction lang yan. Walang kapangyarihan yon. Yan. Ay, ano yan? Kagat po yan ang Si Yahweh ang ano nun. Okay. So, lakasan nyo yung loob nyo pagka ano. kagabi lang. Anong sabi dito? Intindi nyo? Sa 18, kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto. Kanino bibili? Ng purong ginto? Kay Yahweh. Diba? Purong ginto. Upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Ano pa? Ginto. Ayun na ba kayo? Pangalawa, bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Anong ano? Bumili kayo ng damit kanino? Sabi ni Misaya dito kay Christ, ibig sabihin yung damit, puting damit, yung isusuot, yun na yun yung pag-aaral ninyo ng salita ng Diyos. Masusuotan kayo ng puting damit, no? Kaya ginagapos natin yung masasamang espiritu para ang isuot nyo puting damit para hindi kayo tatabla ng kahit anong mga pagsubok. Okay? Masamang espiritu. Pangatlo, puting damit. Pangalawa, ang pangatlo, bumili ka rin na sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Panggamot sa mata para makakita. Ano yung gamot sa mata? Na ipapahid. Salita ng Diyos. Kala ko. Diba? Salita. Kapahid, kala ko. Yan. Ngayon, yung ano, na, yung langis na, wala dito yung langis ko na ano pangpahid Kaya din. pala nakapasok. Yung langis na ano. Kaya nakapasok yung sa mga Kaya spirit. hindi, baka doon sa likod. Doon nga nung umihi sila kanina, Sila ay. doon lang naman yung nagpunta. Okay. Iyan yung fellowship. Ha? Obedience, pagsunod. Tinuturo niya po yung pag-anin.
Sa anong tao? Diyan daw nga. Pinalayas na nga eh. Oo. Ginapos na natin at ibinato doon sa impyerno. Naroon na yung kay Lucifer. Gulo-gulo ka ganyan-ganyan yun mula ulo hanggang talapakan. Pag ginapos natin sa kapangyarihan ni Yahweh, nakaganyan yan doon. Hindi na yung makakakilos habang buhay. Ang gagawin ni Lucifer, hihirang na naman siya ng ibang masasamang espiritu. Kaya ang gagawin natin, gapusin ng gapusin. Ha? Kaya kayo tinuturuan ng salita ng Diyos para mag-rebuke, para palayasin nyo, gapusin sa kapangyarihan ni Yahweh. Ha? Hindi sila obra kasi si Yahweh ang lumikha niyan, ng mga masasamang espiritong yan. Siya rin ang pupuksa niyan. Kahapon, na-trial ako pagdating ko hapon. Oo. Si Bugoy ay nakaluyan. Oo. Ngayon ako pala nandun. Yung sa medyo at nagagamas kami ay. Oo. Masama yung ano niya. Bakit? Pero hindi ako kinabahan. Bakit? Naano ka? Kala ko napapaano. Tapos Tignan tumanig. niya masakit. Ayun yun. Yun yung masamang espiritong yun. Tignan niya masakit. Bakit? Kaya- Ano kinain mo? Manhid na pati yung ganito Tapos ko. anong nangyari sa'yo? Awan. Sabi niya. Masama talagang pakiramdam ko. Talaga andyan lahat yan. Kailangan, kaya nga dito, ang ano dito, yung kanta, awit. Awit tayo dito ng ano, ng awit na powerful songs para magsilat yung mga yan. Oo, awit muna tayo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggang. Pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. O mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Okay, palakpakan natin si Yahweh. Praise God, hallelujah, purihin ka aming Diyos. Thank you, thank you. Okay, tuloy tayo. Wala na yun. Oh, wala na yung... Anong itsura? Malaki? Maliit? Oh, duwindi yata yun. Duwindi pag Gusto maliit. kaya tang kaibiganin. Masamang ano yun. Kaya doon kayo sa ano nagpunta eh. O doon sa may santo. Kaya dapat may ano talaga eh, no? Ha? Po ako doon naihi, nagtatabi-tabi po ako. Ako din, nagtabi-tabi po ako. Sasabihin nyo pag pupunta kayo doon. Mga masasamang espiritu, umalis kayo dito. Wala kayong kapangyarihan. Lumayas kayo. Kasi tayo ang binigyan ng Diyos ng Kapangyarihan. kapangyarihan. Hindi sila. Ang kapangyarihan nila sa kadiliman. Ang kapangyarihan natin sa liwanag. Ayan. Ako na umihi. Oo. Takot na pati umihi. Huwag na kayo umihi doon. Baka mamaya Takot na pati umihi. Umihi ka kaganin. doon na lang banda. Sa banda ron. Tabi Oh. naman. Baka hindi pa naman kayo kumain pag alis yung kuhan, di pa? Kumain po kami. Ay, baka yung iba. Ulam pa nga po namin ay pansit. Oo, ay, okay na yun. Wala Ayos, problema. mapapa palang buhay Distraction lang yun. Distraction lang Ako yun. hindi pa nakain. Ay, hindi ko nakain. Kita mo na. Okay, tapusin na natin to para matsika na. O, ako ihi ako. Obedience. Obedience daw. Sige. Obedience. Isaiah Isaiah 59 59 verse verse chapter 59 59 verse 20 verse 20 up to 21. up to 21. Doon na kayo. Doon banda, diyan sa may ano doon. Din ako. Oo. Diyan lang. Huwag na kayo doon sa may puno. Hindi daw po kasi siya naihilo. Masakit lang. Oo, wala na 'yon kasi ginapos na natin 'yon, hindi makakapalag, makapangyarihan si Yahweh. Siya orim tamim kadas dikin, wala kang masamang espiritu. Wala kang kapangyarihan, lumayas kayo sa lugar na ito.
Sandali lang. Tatapusin lang to para ma-checkan. Isa na lang, isa na lang. Obedience. Ito yung pinakamahalaga, yung pagsunod. Asa na sila? Yung bata. Nandun. Ano yan? Ayun, nag-ano rin sa inyo. Yun yung kailangan mapalayas dito, yung masamang espiritu. Kaya bukas, ang gagawin natin, dapat nga makaawit lahat yung mga, mapractice natin lahat yung mga ano, bago tayo mag-start. Yun na nga yung kagabi. Dapat, ang gagawin mo naman dito, ang patugtugin mo, yung ano, patugtugin mo yung mga Christian song. Wala naman po siyang ano, memory na. Meron dyan. Wala na yung mga bata, gawin na. Nandun, nag-ihi. Ah, May ano ba, may memory ba yung cellphone mo? may memory po kaya lang. Yung Walang, speaker ko ang may memory, yung cellphone wala. Yung cellphone, ano lang Wala, siya. wala yung Ah, walang memory yun. yung ano, yung cellphone. Bluetooth lang siya. Bluetooth lang. Kaya, ang halimbawa. Pero dapat may naka-download yun. Wala nga po, hindi nga inaano ng download. Ah, teka, yung yung ano, may ano ka, may hindi memory yun. Ah, yung dina-downloadan. Naka-record lang yan eh. Oo, Pinapapasa. oo. Pasa lang yun. Ipapasa sa cellphone. Hindi po ito, papasahan ninyo. Marunong ka magpasa? Eh, kailangan may signal yan. Oo nga. Nasa signal yan. Wala masigla. Oo. Dapat, Hindi rin papasok pagka... hindi, dapat dadalhin ko yan doon sa ano. Dalhin ko sa church. Tapos doon eh, ano, kasi may signal. Oo. O kaya dito sa ano. Hindi yan sa inyo. Oo. May Pero gusto niyo papaya? i-download. Mamaya, Mamaya, tapusin lang. Tatapos lang to. Oo. Sige, tuloy-tuloy. Para matapos ito, chichika na natin yan. Chibo ko na mamaya pagkatapos niyan. Importante, obedience. Hmm? So, ito pala, ang mangyayari nitong schedule natin, ang pagdating sa umaga, paglinggo, para sa mga bata. Oo, para Pagdating sa hapon, doon naman tayo. Tayo magtatrabaho. Saka tayo, okay? Kasi linggo So, naman paglinggo, umaga kayo dito, ano? Hanggang tanghali, tapos alauna, kami naman doon, gagawa kami ng kubo. Magagawa doon ng, maraming gagawin doon, church, kubo, CR, kasi para may paliguan doon, may ano, pag mayroon doon, ano ha, yun ang gagawin natin. So, marami tayong trabaho. Basta, Aatin lang kayo. mag-atin lang kayo, magpatuloy kayo para paglabanan. Yung ano na yung kapos na yun, nandun yun sa impyerno, ibinato natin. Walang kapangyarihan yun. Hindi na yung Kulay papas. itim daw po yung damit. Oo, Uy, itim ba ka naman si Pastor? Hindi. hindi. Ang ano, yung doon nga sa amin, mayroong tumawag sa akin ng isang araw, nagbigti yung kanyang asawa, nagpakamatay, tumawag sa akin yung babae kasi hindi siya makahinga, masakit yung dibdib, tapos masakit yung ulo. Ngayon nung Sabado nilibing. Dapat nga nagkaroon ng gawain doon eh, nandito tayo. Hindi naman kaya ng mga assistant pastor ko doon magkandak ng gawain. So hindi nila kaya yon. So at least pinagpray ko yun. Naalis naman yung wala na yung kanyang ano, dibdib niya, hindi na makahinga. Siyempre, asawa niya yung nagbigti, nagpakamatay eh. Naging problema. So bad spirit yon. Kasi sabi ko, dapat nagpapatuloy kayo sa paglilingkod para makakuha kayo ng, maisuot nyo yung armor of God. Isusuot nyo yung baluti Armor of God. ng kaligtasan. Ano yung armor of God? Pag armor of God, baluti ng kaligtasan. Yun yung mga pag-aaralan ninyo. Kasi ang tao, habang kayo lumalaki, may baluti kayo. Tulad yan, distraction. Anong panlaban dun? Kapangyarihan ni Yahweh. Sabihin nyo, masamang espiritu, lumayas kayo sa Pangalan. kapangyarihan ni Yahweh. Kasi ang Diyos makapangyarihan yan. Siya rin ang gumawa ng ano. Okay, obedience. Matapos tayo. Isaiah 59, 20-21. Ito yung pagsunod ha. Ito yung pagsunod. Okay na, wala na? 21. Bakit? Nalaglat? Wala na? Wala na. Wala na. Ang umapula po na nga siya. oh. Maganda ka na mo. Kanina namumutla eh. Isa is 21. Oh, wala na yun kasi ginapos na natin. Alis na yan. 21 po. Isaiah 59. 59. Yan.
Ano sabi? Basa. Basahin niyo. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na, tika muna. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako, sabi ni Yahweh, at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin, sabi ni Yahweh. Di ba maliwanag? Mula ngayon susundin nyo na ako. Mula Ito ngayon, yung obedience. Ito yung nakalagay dyan sa sentro. sasaluhin niyo. Sino ang anong sentro niyan? Yung puso. Obedience, puso. Puso natin. Kailangan ang pagsunod nasa puso, hindi nasa nguso. Oh, kanina saya-saya nyo, ang tuwan-tuwa nyo. Ibig sabihin, kaya sila nalulungkot. Iniisip nilang maigi yung... Oh, yung masamang espiritu, wag niyong isipin yung kailangan gapusin yon sa kapangyarihan ni Yahweh, di ba? Makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. Ha? Hindi lang yon, bro, hindi lang yon. Doon sa mga gawain namin dati, may mga bata na gumagano ng kamay. Doon talaga sa makikita mo. Ang ginagawa ko, hinahawakan ko lang yung kamay nun, rebuke, mamaya wala na. So distraction lang yun ng masamang espiritu. So ginagapos natin yan, no? Okay, naintindihan? Ito ang aking kasunduan. Kayo ba ay nakikipagkasundo kay Yahweh? Amen? Amen. Amen. Pagka sa Diyos, amen. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan. Ibinigay na ni Yahweh yung kapangyarihan at katuruan upang, sabi niya, upang sumain nyo magpakailanman, kaya panghawakan nyo. Sabihin nyo, tinatanggap ko, itaas yung kanang kamay, tinatanggap ko, Amang Yahweh, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katuruan, upang sumaamin magpakailanman at gamitin namin sa lahat ng oras habang kayo nabubuhay sa iyong kapangyarihan, umaasa at magtitiwala. Salamat Ama sa pangalan ni Misaya. Amen. Papalakpakan natin si Yahweh. Di ba? Gamitin niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, ibinigay ko na sa inyo ang aking kapangyarihan at kautusan. Kaya masamang espiritu, wala kayong kapangyarihan sa kapangyarihan ni Yahweh. Magsilayas kayo at wala kayong kapangyarihan dito, mag-istorbo doon kayo. Kung ayaw niyo ibato namin kayo sa impyerno at doon itambak, umalis kayo, huwag kayo maminsala. Dahil aaraw-arawin namin kayong basura, ibato doon sa impyerno sa kapangyarihan ni Yahweh. I-rebuke nyo, matuto kayo mag-rebuke, palayasin masamang espiritu. Amen? So, purin si Yahweh. Itaas natin ating mga kamay. Maraming salamat Ama. Yahweh Elohim ng Israel, Diyos ng kalangitan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Panginoon Kristo, Diyos ni Mesaya, Diyos ko magpakailanman. Maraming salamat sa aming pag-aaral. Natapos namin sa araw na ito ang introductory study, the Bible. Amang Yahweh, naway matuto kami magamit ang iyong kapangyarihan na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Tatandaan namin, susundin namin ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa kapangyarihan ni Yahuwah, sa pangalan ni Mesya. Amen. Papalakpakan natin si Yahweh. Okay, tapos na po tayo. Maraming salamat. Purihin kaming Diyos. Sa umagang ito ay isang tagumpay po at saka isang himala, isang signs and wonders na ito pong aming itong si Aliyah na pinaka-leader dito ay pinupuntarian ng kaaway at patuloy ko pong ginagapos, pinawalan ng bisa ang kapangyarihan ng stronghold ng demon sa lugar na ito at ibinabato sa impyerno sapagkat wala silang kapangyarihan. Tayong taong binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, di ba? Maliwanag, ibinigay na sa atin ang kapangyarihan ni Yahweh at katuruan upang sumaatin magpakailanman. So, kayo po, tumanggap ng kapangyarihan ni Yahweh, ng Diyos ng katastasan sa araw na ito. Palakpakan natin ang Diyos na makapangyarihan. 4 kayo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ilan man tayo rito, lahat ng sumama, magkaroon nawa ng kapangyarihan tulad nito. Amen? Okay. Purin si Yahweh.
Hallelujah. Maraming salamat. Natakbo. Inaagaw. Okay. Glory to God. Sige, magkain kayo ng papaya. Okay, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat. Yahweh bless us.